mga bata, isang bagong aralin na naman ang ating tatalakayin ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. Ito ay may mga kasanayang pampagkatuto na nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Nais mo bang makakuha ng mahalagang impormasyon sa isang taong may sapat na kaalaman? O kaya naman ay sumama sa iyong nanay o tatay sa pamilihan? Sa araling ito ay iyong matututuhan ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng produkto. Naranasan mo na bang magsagawa ng isang pakikipanayam o interview? Ano-ano ang mga ginagawa mong hakbang habang isinasagawa ito? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pakikipanayam o interview. Ano nga ba ang panayam? Ang panayam ay isinasagawa upang makakuha ng mahalagang kaalaman o impormasyon buhat sa isang taong may sapat na kaalaman tungkol sa isang paksa. Sa pagsasagawa ng panayam sa isang tao, maaari mong ipakilala ang iyong sarili o inyong pangkat at layunin ng isinasagawang panayam sa pamamagitan ng mga pangungusap na pasalaysay. Makukuha mo ang mga impormasyong kailangan sa pamamagitan ng mga pangungusap na patanong o pautos. Sa pagtatapos ng panayam, maaari mong ipahayag ang iyong taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng mga pangungusap na padamdam. Bilang paghahanda, gamiting gabay ang kahon upang makalikha ng iba't ibang uri ng pangungusap. Tingnan ang gabay sa ibaba na makatutulong upang makalikha ka ng iba't ibang uri ng pangungusap. Gamit ang pasalaysay, ipakilala ang inyong pangkat at ang mga layunin ng isasagawang panayam. Gamit ang pangungusap na patanong, maglista ng 8 hanggang 10 tanong na kaugnay ng paksa. Ilista ang ilang mga kahilingan sa kinakapanayam, halimbawa, pagpapakita ng ilang hakbang sa paglikas, mga dapat gawin o tandaan kapag may kalamidad, at iba pa. At gamit ang pangungusap na padamdam, ito'y pasasalamat sa ibinigay na panahon. Sa tulong ng iba't ibang uri ng pangungusap, narito ang isang halimbawa ng pakikipanayam. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Kami po ay mga mag-aaral sa ika-5 baitang mula sa Malagasang 1 Elementary School. Nais po namin na kayo ay makapanayam upang ibahagi sa amin ang inyong karanasan bilang isang bumbero. Hindi po biro ang pagliligtas ng buhay at pagsisilbi sa bayan na walang kinakatakutan. Saludo po kami sa lahat ng tulad ninyong binubuwis ang sariling kaligtasan para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Narito po ang aming mga katanungan. Una, ilang taon na po kayong nagsisilbi bilang bumbero? Ano po ang mga bagay na nag-udyok sa inyo para maging isang bumbero at magligtas ng mga mamamayan? Sa pagiging isang bumbero, ano po ang pinakamahirap na karanasang inyong pinagdaanan? Ilang buhay na po ang inyong naligtas o nasagip? Nagkaroon po ba kayo ng mga suliranin o problema sa inyong piniling trabaho para maging isang mahusay na bumbero? Ano po ang mga katangiang dapat taglayin bilang isang bumbero? Ano po ang inyong mga tungkulin sa bayan? At bago po matapos ang ating panayam, ano po ang gusto ninyong imensahe sa mga mamamayan? Maaari niyo po bang ipakita sa amin kung paano iligtas ang mga taong biktima ng sunog? Kami po ay nagpapasalamat sa ibinigay ninyong oras para kayo ay makapanayam. Maraming salamat po. Samantala, sa pamimili ay kailangan suriing mabuti ang mga produktong iyong bibilhin. Makatutulong ito upang masigurong malinis, maayos at dekalidad ang bibilhing produkto. Sa pagkilatis ng isang produkto, tandaan ang sumusunod na mga paalala. Una, suriin kung malinis ang produktong bibilhin. Pangalawa, sa pagbili ng isda, karne, prutas at gulay, suriin kung sariwa pa ang mga ito.
Sa baboy at baka, malalaman natin kung sariwa pa ito kung malarosas o pula ang kulay nito. Sa manok naman ay kulay puti o manilaw-nilaw ang balat nito. Sa isda naman ay tingnan ang mata nito. Ito ay dapat na malinaw at hindi lubog. Siguraduhin na wala itong kakaibang amoy. Sa mga gulay, tingnan kung makintab pa ang kulay nito. Siguraduhin din na hindi palanta ang mga ito. Sa mga prutas naman, tingnan kung walang pagbabago sa kulay ng balat nito. At siguraduhin na hindi bugbog ang prutas dahil senyales ito ng hindi pagiging sariwa nito. Ikatlo, suriin din ang lalagyan ng mga produkto. Siguraduhin na ito ay hindi pa nabubuksan at walang butas ang lalagyan. Sa mga delata naman, tingnan kung mayroong kalawang ang lata. At ikaapat, basahing mabuti ang label ng produkto. Sa label matatagpuan ang nutritional facts o nilalaman ng produkto, ang pangalan ng kumpanyang gumawa ng produkto, at kung kailan ang expiration o best before date nito. Mahalagang basahin ito dahil dito malalaman kung allergic o makasasama sa taong bumibili ang nilalaman nito at kung maaari pa itong kainin o gamitin. Upang mas lalo pang makilatis ang isang produkto, makatutulong din ang pakikipag-usap o pagtatanong sa taong nagbebenta ng produkto. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ay magagamit sa pagkilatis ng produktong bibilhin. Sa pagkilatis ng isang produkto, maaari mong sabihin ang uri ng produktong iyong hinahanap sa pamamagitan ng pangungusap na pasalaysay. Makukuha mo ang impormasyong kailangan sa pamamagitan ng pangungusap na patanong o parutos. Samantala, maaari mong ipahayag ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng pangungusap na padamdam. Maaari mong gamitin gabay ang halimbawa na nasa ibaba upang makalikha ka ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Sa pagsasabi ng uri ng produktong iyong hinahanap, magagamit mo ang pangungusap na pasalaysay. Narito ang halimbawa. Pabili po ng 5 pirasong saging. Sa mga impormasyon tungkol sa produktong bibilhin, maaari mong magamit ang pangungusap na patanong. Narito ang halimbawa. Hinog na po ba ang tinda ninyong saging? Mga ilang kahilingan sa nagtitinda o nagbebenta ng produkto gamit ang pangungusap na pautos. Narito ang halimbawa. Pakilagay po ang binili kong saging sa paper bag. At pasasalamat sa nagtitinda o nagbebenta ng produkto gamit ang pangungusap na padamdam. Narito ang halimbawa. Maraming salamat po. Ngayon ay ating subukin ang iyong natutuhan sa tinalakay na aralin. Para sa iyong unang gawain, tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pakikipanayam. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Maaari mo ring i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Bilang 1, kumusta po kayo? Bilang 2, magandang araw po sa inyo. Bilang 3, pakisagot na lang po base sa inyong kaalaman o karanasan. Bilang 4, maraming salamat po. At bilang 5, ano ang inyong may babahaging aral para sa lahat? Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, kumusta po kayo? Ang tamang sagot ay patanong. Bilang 2, magandang araw po sa inyo. Ang tamang sagot ay pasalaysay. Bilang 3, pakisagot na lang po base sa inyong kaalaman o karanasan. Ang tamang sagot ay pautos. Bilang 4, maraming salamat po. Ang tamang sagot ay padamdam. At bilang 5, ano ang inyong may babahaging aral para sa lahat? Ang tamang sagot ay patanong. Halina't dumako tayo sa ikalawang gawain. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ginamit sa pagkilatis ng produkto. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno.
Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Muli, maaari mong ipos ang video upang magbigay daan sa gawaing ito. Sa bilang 1, gawa po ba sa Tagaytay itong itinitinda ninyong banana chips? Bilang 2, maraming salamat po. Bilang 3, pabili po ako ng isang balot ng banana chips. Bilang 4, kailan po ang expiration date nito? At bilang 5, pakibigyan po ninyo ako ng 2 pang balot ng banana chips. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang 1, gawa po ba sa Tagaytay itong itinitinda ninyong banana chips? Ang tamang sagot ay patanong. Bilang 2, maraming salamat po. Ang tamang sagot ay padamdam. Bilang 3, pabili po ako ng isang balot na banana chips. Ang tamang sagot ay pasalaysay. Bilang 4, kailan po ang expiration date nito? Ang tamang sagot ay patanong. Bilang 5, pakibigyan po ninyo ako ng 2 pang balot ng banana chips. Ang tamang sagot ay pautos. Mahusay mga bata, halina't ipagpatuloy natin. Ngayon ay atin pang palalalimin ang iyong natutuhan sa aralin. Para sa iyong 2 gawain, sumulat ng isang halimbawa ng panayam o interview gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Pumili kung sino ang paksa sa isang panayam o interview. Maaari ka pumili sa mga sumusunod. Sa titik A, isang guro. B, mga magulang. C, negosyante. O D, barangay kapitan. Muli ay bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Maaari mo ring ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Ang taong napiling kapanayamin ay isang guro. Pasalaysay, hindi po biro ang maging isang guro tulad nyo na nagsisilbing pangalawang magulang namin sa paaralan. Patanong, ano po ang mga bagay na nag-udyok sa inyo para maging isang guro at magbigay serbisyo sa mga kabataan? Patanong, bilang isang guro, ano po ang inyong mga tungkulin sa bayan? Pautos, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin ang tungkol sa inyong karanasan bilang isang guro? At padamdam, maraming salamat po. Upang mas lalo mo pang maintindihan ang aralin, narito ang halimbawa ng buong pakikipanayam sa isang guro gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Kami po ay mga mag-aaral sa 5 baitang mula sa Malagasang 1 Elementary School. Nais po namin na kayo ay makapanayam tungkol sa inyong karanasan bilang isang guro. Hindi po biro ang maging isang guro tulad nyo na nagsisilbing pangalawang magulang namin sa paaralan. Alam po namin na ang pagiging guro ay hindi isang karaniwang trabaho, kundi isang gawaing nangangailangan ng puso. Narito po ang aming mga katanungan. Una, ilang taon na po kayong nagtuturo? Ano po ang mga bagay na nag-udyok sa inyo para maging isang guro at magbigay serbisyo sa mga kabataan? Sa pagiging isang guro, ano po ang mga magagandang karanasan na inyong pinagdaanan? Nagkaroon po ba kayo ng mga suliranin o problema sa inyong piniling propesyon? Para maging isang mabuting guro, ano po ang mga katangian dapat taglayin? Nais niyo pa po bang manatili sa ganitong propesyon hanggang pagtanda ninyo? Ano po ang mga nagpapalakas ng loob ninyo para ipagpatuloy ang pagbibigay kaalaman sa kabataan? Bilang isang guro, ano po ang inyong mga tungkulin sa bayan? At bago po matapos ang ating panayam, ano po ang gusto ninyong imensahe sa mga kabataan? Kami po ay nagpapasalamat sa ibinigay ninyong oras para kayo ay makapanayam. Maraming salamat po. Tayo naman ay dumako sa ika-4 na gawain.
Gumamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng produkto batay sa impormasyong makikita sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong papel o kwaderno. Ang produkto ay pinya. Mga impormasyon tungkol sa pinya, matamis, kulay dilaw at nagkakahalaga ng 60 pesos ang isang piraso. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Muli, maaari mong i-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Pasalaysay, ang isang pirasong pinya ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Patanong, paano malalaman kung ang isang pinya ay hinog na? Patanong, lahat ba ng pinya ay kulay dilaw? Pautos, ibili mo nga ako ng isang pirasong pinya. Padamdam, matamis ang pinyang ito at talaga namang napakasarap. Binabati kita dahil nasagutan mo ang mga gawain. Ngayon naman ay pumunta tayo sa susunod na bahagi ng ating aralin. Batay sa sinagutan mong mga gawain ay malinaw mong naunawaan ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagkilatis ng isang produkto. Ngayon ay iyong kumpletuhin ang talata sa ibaba upang mapatunayan na naunawaan mo ang paksa. Halina't iwasto natin ang inyong mga sagot. Sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto, maaaring gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Makatutulong ito maging maayos ang daloy ng panayam at upang masigurong malinis, maayos at dekalidad ang produktong iyong bibilhin. At para sa iyong ikalimang gawain, nais mong makapanayam ang kalihim ng edukasyon. Sumulat ng panayam o interview batay sa uri ng pangungusap na makikita sa ibaba. Isulat ang sagot sa papel o kwaderno. Muli ay bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. I-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Para sa iyong ika-6 na gawain, isiping ikaw ay bibili ng isang gamit o produkto na iyong kailangan sa pag-aaral. Sa iyong papel o kwaderno, isulat kung paano mo ito kikilatisin batay sa uri ng pangungusap na makikita sa ibaba. Bibigyan kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. I-pause ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Pagbati sa iyo! Ngayon ay alam mo na kung paano gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. Sa susunod na aralin ay ating aalamin ang tungkol sa pagsulat ng komposisyon at tungkol sa diagram, chart at mapa. Paano mo ginagamit ang iyong mga bagong natutuhang salita sa pagsulat ng komposisyon? Ano ang diagram, chart at mapa? Ngayon ay magsulat ka sa iyong kwaderno ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na, nabatid ko na, at naisasagawa ko na. At narito ang halimbawang realisasyon.
Naunawaan ko na ang pakikipagpanayam at pagkilatis sa isang produkto ay isinasagawa upang makakuha ng mahalagang kaalaman o impormasyon. Nabatid ko na maaaring gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng pasalaysay, patanong, pautos at padamdam sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. At naisasagawa ko na ang tamang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam o interview at pagkilatis ng isang produkto. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam!